OFW ka ba, kabayan? Dapat mo ito mapanood. Isang nanay ngayon na dating OFW may sakit, pinalayas ng kanyang anak dahil sa wala ng pakinabang. Ubos na nga ang pera, hindi pa ito makalakad. Nakakalungkot lang isipin na sa lahat ng ginawa niyang sakripisyo sa abroad, hirap, gutom, kulang sa tulog, para lang mapalaki at mapaaral ang kanyang mga anak, pero ito ang isinukli ng kanyang anak. Ang itaboy siya na parang aso dahil sa pabigat na daw si kabayan at wala ng pera. Nanay niyan, ganun-ganun na lang. Hindi naman ang ganyan. Bakit nung nag-ibang bansa yan? Sino nagpapadala? Siya, di ba? Noon pa yun, kuya. Noon! Samantala dapat kailangan na ito. Hindi kailangan kayo suportan yan. Wala na, ubos na ipon niya. Dapat kayo naman ang tumulong dahil nanay niya yan. Yung mga susunod na nga yung kinikita ko. Ginagawa naman niya lahat Hindi ko eh. kaya, di kaso hindi... Magulang nyo yan, tapos gaganyan ninyo. Eh, saan kami kukuha ng panggaso sa kanya? Ang hirap sa inyo, pagkatapos yung pag-aralin. Kung kanya, laki ng gamutan niya lingguhan, oh. Sinabi ko kunin yun. Hindi naman lahat inaasa sa inyo eh. Yung ipon niya galing abroad. Eh, wala na, naubos na. Saan napunta? Sa gamot lang din niya. Panggasos lang din niya. Nakakapagtrabaho lang ako, walang problema eh. Alam niyo naman na hindi ako makalakad eh. Pero matanda na, tsaka nyo gagawin yan. Hindi pwede pamangkin. Gusto ko sila makasama. Alam ko yun eh. Ako yan eh. Kita mo, pinapalayas ka? Pinapalayas ka, gusto mo pa rin dito? Mga anak ko kasi yan eh. Oo, ito na eh. Anong sa'yo? Wala ka na magagawa. Sabi ka na dito. Sa amin ka na. Yung maganda na yung trabaho Sa amin ka na. Sa amin ka na. Huwag mo na ipilit yung sarili mo dito. Dahil ulang-ulang, walang utang na loob yung mga anak mo. Halika na. Halika na. Gusto tayo. Katapos yung pakinabangan. Ganyan-ganyan na lang. Ano, hindi ka na matayo. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Lahat ng pamangking ko, mga bastos, alam nyo ba? Lahat ng klase ng torture, naranasan ko yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot, mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks, maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan, and then, pag-uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni 5. Kaya mga OFW, ayan o, ngayon pa lamang mag-ipon kayo, think of the future dahil hindi lahat ng oras nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo.